po ba? Major, Okay. yes, Your Honor. So, nung kayo po yung nagkausap ni Chief PNP Bato de la Rosa, ano po yung mga specific instruction niya or marching order po sa inyo? Ang instruction lang na tulungan mo ako, Juby, at saka si President Duterte, about this war against illegal drugs. So dapat galingan mo ha. Ikaw ang i-assign ko as Chief of Police ng Albuera. So dapat mawala na yung mga drugs sa Albuera. So Your Honors, yun yung natandaan ko. Meron po ba siyang sinabi kung paano mawawala ang mga drugs sa Albuera? Any specific instruction? Your Honor, Mr. Chair, ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung mamatay. Mamatay? That is very obvious for us, an officer, So pag Your Honor. sinabi po sa inyo na mawala, ibig sabihin, mamatay, tao po. So, by all means, Your Honor. By all sasabi means. ko. Yes. Okay. Dito po sa inyong affidavit, sinabi po ninyo, nagpunta po kayo doon specifically at to disband the group of Kerwin Espinosa. Tama po ba? Yes, Your Honors, Mr. Chair. Okay. Ano pong klaseng group ito? Yung kay Kerwin Espinosa? Espinosa Drug Syndicate, Your Honor. Drug Syndicate. Yes, Your Honor. Okay. So, paano po ninyo nagawa na sabi po ninyo kanina, 18 days? Yes, Your Honor. Na-disband po ninyo. Paano po ninyo nagawa yan? Nung ako na-masahin sa Albuera, Your Honor, Mr. Chair, kaugalian ko talaga yung kausapin yung mga pulis nandoon assign. Kasi nung dumating ko 2 days after, nag-request ako kay Mayor na magpunta sa akin para mag-surrender. So, ang sabi ng mga police non-commission officer, yung mga sarhento, na magpa-relieve sila kasi takot sila na ako ang hippie, na talagang madadali si Kerwin kasi alam nila ang prinsipyo ni Espinido, Your Honor, Mr. Chair. So, silang ang sinabihan ko muna na ito, totoo na tong trabaho natin. Samahan niyo ako para matapos ang problema taga dito kayo sa Albuera. After 2 days, Your Honor, Mr. Chair, na pakinggan ko na lang through sa media na si Mayor Espinosa nag-surrender sa Camp Crame direct kay CPNP de la Rosa. At ako naman, Your Honor, Mr. Chair, may mga information na may bibinta pa ng drugs because 2 days pa ako doon dumating sa mansion ni Kerwin Espinosa. Yun ang first ko na nag-bypass tayo ng malaking bypass natin na mga right hand talaga ni Kerwin Espinosa. I have here, Your Honor, Mr. Chair, sa accomplishment report ko sa Albuera since pagdating ko at saka pagkatapos. Sir, ang binabanggit po ninyo, ang sumurrender po is si Mayor Espinosa. Yes, Your Ang Honor. binubuwag po ninyo si Kerwin. So, si Mayor Espinosa po ba ay ama ni Kerwin? Tama po? Yes, Your Honor. Okay. Bakit po si Mayor Espinosa ang sumurrender, hindi po si Kerwin? Ibig niyo po bang sabihin, magkakuntsaba po yung mag-ama sa drug trade? Yes, Your Honor. So, magkasama sila? Magkasama sila, Your Honor, Mr. Chair. Okay. So, sabi po ninyo dito sa inyong affidavit, meron po ditong si Mayor Espinosa may sinubmit na affidavit o may na-execute na affidavit at may kasama po itong ledger and at the same time, ito po ay video recorded. Tama po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. So, nasaan na po itong affidavit, ledger at saka yung video? Yung iba na reproduce natin, Your Honors, because we filed cases to DOJ, Ombudsman, RIAS, NIAS, sa lahat ng mga protector. But actually, ang lahat ng original na file, folder sana natin, Your Honor, ibinigay turnover ko sa provincial director namin at the time, Colonel Simborio. Brigadier General na ngayon, Franco Simborio, Your Honor, because I always going to relieve sa Usamis na. Please wrap up, Congressman Chua. Thank you po.
So napansin ko po kasi dito sa inyong affidavit, ah, unang-una tinawagan po kayo ng personal ni General Bato. Sabi po ninyo dahil kayo handpick. Dito po sa number 6 ng affidavit ninyo, sabi ninyo, si Chief PNP Bato po ay tinurn over sa inyo si Mayor Espinosa. And then, dito rin po sa sa number 12, page 3 ng inyong affidavit, sabi ninyo, I personally reported to PNP Chief De La Rosa at his office in Camp Crame. Yes, Tama Your po Honors. ba? Okay. So, lahat po ba ng galaw ninyo, diretso po ninyong nire-report kay former Chief PNP Bato De La Rosa? Yes, Your Honor. Hindi lang kay Chief PNP, Your Honor, pati sa Presidente. Direct ako mag-report. Diretso kayong nagre-report kay Presidente at saka kay... Kay Chief PNP De La Rosa, Your So, Honor. yung Presidente pong pinag-uusapan po natin, si President President Duterte, Your Honor. Duterte. Yes, Your Honor. So, pag nag-report ko po kayo kay President Bato, nagre-report din po kayo kay Presidente. Tama po ba? Hindi, mas marami mag-report ako sa kay Presidente Rodrigo Duterte. At diretso Your po kayo Honors. nagre-report. Ah. Normal po ba ang isang, at that time sabi ninyo, major kayo, normal po ba yon na yung isang major, diretsong nagre-report po sa kanila? Again, hindi, Your Honors. Hindi Okay. normal. So, ibig sabihin po, kayo po ay kumukuha ng instruction directly from the President and Chief PNP Bato. Tama po ba? Yes, Your Honors. Sinabi niyo din po sa paragraph 18, in police language, it included neutralization or elimination of the target. Pwede po ba nating i-expound? Ano po ibig sabihin ng neutralization or elimination? Pwede po natin klaruhin? Ano po ibig sabihin nun? Yun, sinabi ko, Your Honor, Mr. Chair, pag neutralization, it is very common for the officers na isa lang din ang meaning. No? By all means, ikaw na ang bahala ang operatives or ang frontliners or ikaw ang nag-implement ng istasyon or search warrant or warrant of arrest. So does that include, Colonel, na ang pagpatay sa target? Kasali na, Your Honors. So, kumbaga, parang sinasabi niyo po na yung order ni Chief PNP Bato to eliminate ay the same as saying patayin ang target? Your Honors, Mr. Chair, I understand you if you allow me have- to not to answer that question, Your Honors. To this, after I assume as a chief of police in that city, telling them what really I want to do, or I want to have from them, na gusto ko, Your Honor, Mr. Chair, na isurindi nyo na lang lahat para makauwi na ako sa Leyte. But then, sabi nila, politika yon. Pinapabayaan ko for 2 months, Your Honor, Mr. Chair, na magtrabaho ang Paruhinog because before I assign in Uzamis, I've heard a lot na dalawa ang PNP, dalawa ang LTO. Ang PNP, that means ang isa, Philippine National Police, yung isa, Police ni Paruhinog. Yung LTO naman, Land Transportation Office, yung isa, Lawis Transportation Office. Pag PNP, lahat ng mga huli sa police natin, PNP, na Philippine National Police, i-turn over sa police ni Paruhinog. So doon ang transaksyon. Kung ikaw naman manawakawan ka ng mga sasakyan, doon ka magpunta sa police ni Paruhinog sa office ng tinawag nila na Lawis Transportation Office para magbigay ka ng tira. Nalaman ko na yung lahat for 2 months na sila lang ang nagtrabaho. Manghuli sila for citizen's arrest. Pinoprove ko, Your Honor, Mr. Chair, na totoo talaga yung sinabi nila na dalawang police PNP sa Uzamis, dalawa ang LTO. Nung last, Your Honor, Mr. Chair, na tinuturn over nila sa akin na mag-asawa, a couple, na nagsasalita na sa amin na, Sir,
planted sa amin ni Mayor. Kasi kami nagbibinta, sir, pero nung malaman namin na ikaw na ang nasign dito, nagpunta na kami sa Marawi. But we observed, sir, na hindi ka man ang huli. So, bumalik kami dito para magbinta. Pero Marawi ang source namin. Nagkataon, sir, na wala na kaming item, yung Asia Boy, Your Honor, Mr. Chair, pinantiran kami ni Mayor para lang mahuli. So, at the time, Your Honor, Mr. Chair, pinuntahan ko na si Mayor sa opisina, sinabihan ko na stop na lahat ang operasyon ninyo, ako na ang magtrabaho, Your Honor, Mr. Chair. So, Colonel, in short, nag-imbestiga kayo ng maigi at you were convinced that the Parohinog were really into the drug trade. Yes, Your Honor, Mr. Chair. Ano po kaya ang dahilan? Bakit nag-order si Chief PNP Bato na i-dismantle yung drug trade sa Ozamis? Ano po yung dahilan? Dahil ba gusto niya matigil talaga yung proliferation of drugs or may ibang dahilan? Pwede niyo po masagot, Colonel. Kayo po ay naging intel officer, so whatever you gathered in your time as intel officer and of course with your knowledge and your wisdom and sa kakayahan niyo po, so ano po yung tingin niyo? Bakit pina-eliminate yung drug lord sa Ozamis? Your Honor, Mr. Chair, dalawa lang ang pag-intindi ko. Number one, na mag-instruction sila para ako madali. No, kasi galit sila na nadisban ko si Kerwin Espinosa. Why I say this? Si Kerwin Espinosa, tao nila. Magsabi ako tao nila kasi hindi binigay sa akin. When in fact, Your Honor, Mr. Chair, pinailan pa ko ng complaint ni Kerwin Espinosa sa Ombudsman. Samantala, si Kerwin, hinawakan na ng EIDG. Pagkatapos, nasuspend ako for 1 month for that, Your Honor, Mr. Chair. Din, kasi nakita nila na disband si Kerwin Espinosa na tao nila, ilagay natin si Espinido sa Ozamis para mamatay. Siguro ang pag-isip nila, Your Honor, Mr. Chair, na nag-underestimate kay Espinido kasi si Espinido, only a lateral. Wala akong schooling ng special course. Wala akong schooling. Simple na si Espinido, grade 1, section 10 lang. Pero ang pag-underestimate nila, na-accomplish ko yung Espinosa drug groups, galit na naman sila. Bakit, Your Honor, Mr. Chair? Hindi nila binigay sa akin si Ardot at saka si Nuba. When in fact, na-file natin ang complaint sa Albuera, more than 40 uniform personnel na mga protector. Sa kay Parohinog, hindi ako nakapag-file ni isa na protector kasi hindi nila binigay sa akin si Nuba Parohinog. Maski isa lang minuto na kausapin ko at saka si Ardot Parohinog when he arrested in Taiwan. Pagdating mismo dito sa Krami, na maghingi ako ng permission sa Chief PNP at the time, si Albayalde, hindi pinahintulutan ako na kausapin ko si Ardot. So, I presume, siguro, sa pag-isip ko, Your Honor, Mr. Chair, na tao nila yung nabangga ko. Bakit hindi nila ibigay para matapos na sana yung problema ng drug war? Kasi I believe, Your Honor, Mr. Chair, na kung mahuli ko buhay yung mga drug lord, sila ang magsabi kung sino ang protector nila. When Mayor Espinosa, buhay pa at the time, Your Honor, Mr. Chair, nasa sa akin pa siya, yun palagi yung sinabi ni Mayor Espinosa, Sir Job, walang Espinosa, walang drug lord kung walang pagpahintulot ng pulis. Walang Parohinog kung walang pahintulot ng army. Doon nag-umpisa yung Kuratong Baliling. So, yun ang nakita ko, Your Honor, Mr. Chair, na kung ito ang organized crime groups, to tell you, for my 28 years in service, dito lang sa PNP, sa police lang. Kung maski gusto pa ng mayor, congressman, gobernador, kung gusto pa nila, kung ang police stand like a brave stick to implement the rule of law, walang magawa ang politisyan. Pero galing sa PNP ang drugs, ang illegal gambling, carnapping, kidnapping, galing sa PNP, Your Honor, Mr. Chair. Hindi ako matakot magsabi kasi alam ng mga polis nandito kung ano ang trabaho, ano ang
pulis. Sa inyong affidavit, nakasulot dito, Mr. Chair, na sa paragraph 30, I confirm that there was a quota and reward system. So may quota and reward system. Ano po itong quota and quota system at ang reward system, Mr. Chair? Dalawa yon, Your Honor, Your Honors, Mr. Chair. Pag-quota at saka reward. Sa akin naman, we implemented in accordance with the law, Your Honors. Ang quota, bawat araw dapat ang pulis may matukhang yung knock and play. Puntahan yung mga nasa list para pasurindirin sa police station para sila marehab or voluntarily. Ang reward naman, it's very obvious for my assignment, Your Honor, Mr. Chair, na lahat ng mga operation through buy-bust operation, search warrant, implementation, may reward system yung mga local official. Ano ko, Your Honor, Mr. Chair, ang Usamis na nagbigay si Mayor Paruhinog ng 100,000 bawat accomplishment ng buy-bust operation. So nakatanggap kami ng 600,000. No? Mga lalaki yon na mga pusher sa Usamis. So yun ang pag-intindi ko. The other quota naman at saka yung reward system, alam ng mga pulis lahat yun, Your Honor, Mr. Chair, na patayin, may reward. Kung mamatay yung nasa watch list, may reward system yon ang ibigay. Your Honor, Mr. Chair, maski may kasalanan yon o wala, may ginawa na totoong na buy-bust o wala, yun ang pag-intindi ko sa dalawang klase ng reward at saka quota, Your Honors. Mr. Chair, para lang maklaro, so yung quota system, merong nag-a-identify ng mga tao. Tama? Yes, Your Honor. Etong quota, kanino galing ang listahan para ma-hit ang quota? From the DI at sa PDEA, mag-consolidate yun sila, Your Honors, Mr. Chair, yung mga intel community. So, bago nila ibigay kay PRRD sa list. So may nag-o-order, nagbibigay ng listahan dito sa inyo at ibibigay po, Mr. Chair, na ito ang mga listahan, kailangan nyong i-hit ang quota kada adlaw, kada araw. Paano pag hindi ma-hit ang quota, Mr. Chair? For information, Your Honors, kung saan ako masign, hindi ako nag-rely ng order ng tukang. Wala ko kasi inisip ko yung palagi, Your Honors, Mr. Chair, na they are all victim. Why sila ang atutupagin ko when in fact, very clear naman ang pronouncement ng presidente natin na sa Albuera, yung mga Espinosa ang drug lord. So bakit magpunta pa ako sa mga user at saka sa poser na nakita ko din, Your Honor, Mr. Chair, na they are all victims lang. Kung makuha yung mga drug lord at saka sana protector, stop na ang illegal drugs. Cassandra, Cassie, kumusta ka na? Can you kindly remove your face mask? Paige, can you please... Maganda ka naman eh. Huwag ka nang... relax ka lang, Cassandra. The reason why we invited you over, because if you remember, during the joint committee hearing, we invited you twice, and then you never acceded to the invitation of the joint committee hearing, and then we issued a subpoena, and then we elevated this issue on the Quadcom. You remember the time that you texted me, diba? And eventually you call me. And the reason why I'm trying to tell this, Mr. Chair, during the time that we have conducted that committee hearing, that joint committee hearing, Cassandra, in the spirit of transparency, Cassandra, I will tell the body, that you texted me and you called me. Para at least malaman nila kung saan tayo magsisimula. But the reason why you called me is to ask for help.
kung ano yung dapat mong gawin. Am I right? You can answer. Yes po. Yes, and during our conversation, sinabi mo kung ano yung dapat mong gawin. Is this correct, Cassandra? Yes po. Alright. And sa text mo sa akin, no, and I know that this came from your heart, no? Sinabi mo dito sa text mo na, Hi Kong, thank you for the time to pick up the call. Sana matapos na po, puro na lang allegation. Pag-pray ko din po, maging fair enough. Din po, I'm not involved in politics and will not po. Ayaw ko din pong madamay sa away po ng malalaking tao. Mabuhay po ang Pilipinas, mabuhay si PBBM. So you texted this, di ba? You remember? And you were saying na ayaw mo ring may madamay na sa away ng malalaking tao. Are you referring to sinong personality are you trying to imply on your text? I invoke my right to remain silent po. I Mr. invoke my Chair. right Yes po. to... Yung tanong ni Congressman Dan Fernandez ay hindi naman incriminating dahil ang tanong niya, kaninong away? Is that an incriminating statement? Ang sinasabi ko po is right to remain silent po. Hindi po self-incrimination. Ano bang krimen ang iniisip mo na baka ikaw ay madamay? I refuse to testify. I refuse to answer po para sa own reason ko po. If I may, Congresswoman Luistro, I'm sure it is upon the advice of your counsel, Attorney Topacio. Kaya mo sinasabi that you refuse to testify or the right against self-incrimination, etc., etc. Pero maliwanag po na marami pong sinight na mga jurisprudence tungkol dito. And we don't want to, we are very lenient to your client, Attorney Topacio. And because of that leniency, we allowed her to appear before us so that we can propound questions related to the alleged crime that she has committed. Under the jurisprudence that was cited by Congresswoman Luistro, meron pong identifiable crime. And we don't want the committee to be compelled to cite her in contempt. Because as it is, she is already detained in the House. And once the committee rules on citing her in contempt again, she probably would stay in this detention facility much longer. Kaya please, advise your client to cooperate. As long as her rights are not violated, we will continue to ask her questions. At yung mga tanong po na yan ay related po sa investigasyon na kung saan ay mayroon pong operasyon ng illegal na pogo dito sa ating bansa at si Cassandra Leong ang muka o ang representasyon o representative nitong mga pogong ito. Kaya yun ang gusto po naming malaman, Attorney Topacio. Please, advise your client. Yes, Cassandra, naintindihan mo ba yung sinabi ko? Yes po. So, sasagot ka na, Cassandra. Mr. Chair, pwede po ako mag-excuse sa sarili ko ng like 10 minutes lang po. Excused for 10 minutes? To consult with your lawyer? 10 minutes. Yes po. The chair, is that too long? I mean, that's too long. 5 minutes. You can consult any member you wish to consult. Kung yan ang problema. Kasi if you give you 10 minutes, alam mo, kanina pang umaga itong ating mga resource persons naghihintay. Have you seen this? Nakita mo na ba to? These are all the torture victims.
na nakuha sa cellphone doon sa Porac at sa Banban. All those collected cellphones ay nakalagay itong mga pictures na to. These are victims of torture perpetrated doon sa Porac at sa Banban. Have you seen this? No. First time. Now lang? Okay. I will show you another picture. Ito, mga pictures din. Ito naman yung mga namatay. They are 66 foreigners. Hindi makilala kung bakit sila namatay. Lahat sila, almost all Chinese. Natagpuan sila, almost everybody sa Region 3. So, nakita mo na ba sila? Hindi pa? Hindi pa rin? Hindi po. Okay. The reason why I showed you all these pictures is for you to realize the gravity of what you are into right now. Are you a incorporator of Lucky South 99? Hindi po. Hindi ka incorporator ng Lucky South 99? Never? Remember, you are under oath. Member ka or not? Baka ina-advise mo, attorney, mali. Ha? Starting 2019, she is already an executive assistant of Lucky South 99. Cassandra, are you an incorporator of Lucky South 99 since 2019 to the present? I think assistant lang po, pero hindi siya incorporator. You are an executive assistant. Tawag po dito, authority. 2019. Tama, Cassandra? Okay. Kailan ka naging executive assistant ng Lucky South 99? Kung pagbabasihan natin yung mga dokumento, November 2019, incorporated ka na doon. And you were like 19 years old during that time. Am I correct? Correct? Yes po. 19 years old. 19 years old. Paano ka nakapagtrabaho sa Lucky South 99? Mr. Chair, I refuse po to answer. Mr. Chairman, Mr. Chair, point of order. point of order. What is the point of order of the... Yeah, Mr. Chair, I'm getting confused. With all due respect to Attorney Topacio, every time Chairman Dan gives a question, it seems that it's Attorney Topacio answering. So I think we should. No, I've been watching you, and you've been whispering. So can we please give the resource person the opportunity to answer truthfully? Attorney Topacio, may we ask you to refrain from answering in behalf of your client? As we clearly stated earlier, the role of the counsel is only limited to advising your client of his or her constitutional rights in this committee hearing. So, Cassie, ikaw ang sumagot. Okay? Yes. Thank you. Attorney Topacio, with all due respect, no, I mean, I don't mean no offense to you, but it's just that let's allow the resource person the freedom to explain her side and to explain how she's involved or not involved in this situation, because this is her opportunity to clear her name. Thank you very much, Mr. Chair. Okay, kasi sino nag-recruit sa'yo sa Lucky South 99? I refuse to testify po. Okay, yun ang una mong ano, no? Yun ang una mong trabaho sa Lucky South 99?
I refuse to testify po. Sorry, Mr. Chair. Tinatanong ko lang kung ano yun ang unang mong trabaho. Pwede mo naman sabihin iba ang trabaho mo, di ba? Anong unang trabaho mo sa buhay mo? Pasensya na po ulit. I refuse to testify po. Saan ka nag-college? This will not incriminate you. It will po. Sa, What? Ang tinatanong ko, saan ka nag-college? I refuse to Sabi mo, testify. Pilipina ka, di ba? Did you study in the Philippines? I refuse po to testify po. May we know, saan po kayo nakatira ngayon dito sa Pilipinas? Sa Porac po. Porac, Pampanga. Sa Porac. Meron po ba kayong residence sa Binondo, Manila? Noon po. No. Kailan po kayo lumipat sa Porac? Year 2019, 2019 kayo kung hindi lumipat. po ako nagkakamali. Sa knowledge ko po, 2019. Kayo po ba ay, through the chair most respectfully, kayo po ba ay marunong mag-Chinese? Yes po. Ito po ay Fukien or Mandarin? Marunong po both konti. Both. Yeah. But not Uh, totally fluent. read and write po ba? No. So, sorry. So, nakakasalita po kayo ng Fukien and Mandarin? Yes po, Mr. Chair. Neither read nor write. So, kahit alin doon, di po niyo kaya. Yes. Some other word kaya naman po. Okay. Sige po. But not totally. All. Ms. Ong, kayo po ay nauugnay sa ilang mga korporasyon. Kasama po dito yung Whirlwind and Lucky South 99 po. Tama po ba? Ayun po yung nakita ko sa balita. I'm sorry? Ayun po yung nakita ko sa balita. Na ang sabi po ng balita po. I'm sorry, baka hindi po klaro yung tanong or baka ako po yung nalilito. Are you associated with the corporations Whirlwind and Lucky South 99? Yes po. Yes, associate po kayo. At naintindihan po ninyo na your position in these corporations na kung saan naugnay po kayo, sa pagkakaalam po ninyo, ito ba ay na-organize for legitimate purposes? Yes po. Sa pagkakaalam niyo. And that all transactions enter by these corporations are all valid and legal. Sa pagkakaalam po ninyo. Pwede pakiulit po, Mr. Chair? Okay. I'll repeat na po, no? Baka kaya naman in English. Salamat. Ms. Ong, you are associated with a number of corporations, including Whirlwind Corporation and Lucky South 99, to which you have just agreed now po. Is it your position that these corporations with which you are associated were organized for a legitimate purpose? Sabi nyo, opo. And Yes as a po. caveat po, and that all transactions entered by these corporations are all valid and legal? Yes po. Thank you po. So, Ms. Ong, kasama po sa inyong trabaho, nabanggit po ninyo dati na nagsimula po kayo as EA. Tama po ba? Ayun po yung alam po ng other people, but not, hindi po. Okay, so that's not where you started. Will you share with us po kung saan po kayo nagsimula? Pwede po ako mag-refuse to... Of course. To answer, But I I'm have to sorry. ask lang po, can you explain po your refusal? Bakit po kayo nag-refuse na sagutin itong tanong? For privacy reason po. Okay, thank you. Maraming salamat po. So, you are involved with these corporations. You will not tell us where you started. Pero would you say po na you have assumed a position na marami po kayong hinahandle na applications? Tama po ba ito? Pwede ko po malaman anong application po yung tinutukoy nyo? In general, business permits, PAGCOR, SEC applications. Meron po other, like PAGCOR is this year lang. I'm sorry, way back 2023 po. And 2019 lang po. 19. Opo. Before I continue, I just want to express my sincere appreciation po na kayo po ay sumasagot sa mga katanungan na ito. I just want you to know po na talagang appreciated po ng representation na ito, and I'm sure by our Quadcom members. So,
you have some experience po. May experience po kayo sa pag-apply, processing na application papers. Oh, Yes po. Sa corporation. Certain, sa corporations po. Yeah. Yes. And would you say po it has become part of your work to be dealing with the application of corporations? All po. I'm sorry? Not all po. Not all. Pero I mean, sige po. Let me rephrase na lang po, no? Since that you've mentioned po, no, that you have dealt with applications of corporations, nag-deal rin po kayo sa applications of other corporations, hindi lang po Whirlwind. Tama po ba? Yes po. Would you care to share with us what other corporations po you have dealt with for yung mga applications na ito? Lucky South po. Lucky South 99. Walang iba po ba? What kind of papers po? And, I mean, what kind of application po yung tinutukoy natin? Sige po, let's make it specific lang. Let's say application for incorporation sa SEC. No. No, just Whirlwind and Lucky South. Yes po. Apo. Meron pong mga staff for that po. Okay. Sa PAGCOR naman po, is it just Whirlwind and Lucky South? Sa PAGCOR is Lucky South only po. Lucky South only. Thank you. In the case po that you were handling this corporation, siguro po, mali po yung term ko, no? Na kayo po yung nag-handle ng application. Na-involve po ba kayo sa incorporation ng ibang pang mga korporasyon? Kayo po ba ay naging stockholder or officer ng iba pa pong mga korporasyon sa pagkakaalam po ninyo? You mean, kasama po ba doon yung Whirlwind po? Aside from Whirlwind, ibang mga korporasyon, Yes po. would you recall kung ano pa po itong mga ibang korporasyon na kayo po ay kasama o officer? Pwede ko na lang isend po sa committee na to after ko i-check po sa record ko. Okay. That will be Thank you. greatly appreciated. Thank you, Ms. Ong po. No? Okay. I'll work specific na lang po on one. Familiar po kayo sa Fujian Sheng Amoy Real Estate? Can I double check it po? Do you have records with you po now or do you get Yung back phone to us ko po after? kasi right now, nasa MBI po, hindi pa po binabalik sa akin. So, I cannot check and hindi ko po Sige malagin po. lahat ng phone ko dahil other details like email po, nandoon po. So, hindi pa po binabalik ng MBI yung mga phones ko. Sige po. Salamat. So you'll get back to us at a later time. Yun po. Once na binalik po Once ng MBI yung phone ko, Okay, thank you. Paano po kayo nakalabas ng Pilipinas? sa Manila po, airport. Sa airport. Hindi nyo kasabay si Alice, si Sheila Goo. Hindi po. Saan kayo nakita? Sa Malaysia po. Sa Malaysia na. Oo. Yes po. Okay. Napunta kayo sa Bali, Indonesia? Maybe hindi po ako. Opo. Napunta ho kayo sa Bali, Indonesia ni Sheila Goo? Hindi ho? Batam, Alice? Indonesia. Batak, Indonesia. Batam, yes. Batam, Indonesia. Napunta kayo ng Singapore. Opo. Sinong kasama niyo sa Singapore? Si Wesley Go, Alice Go, and Sheila Go. Paano niyo po nakilala ang mga Goo? Boyfriend ko po si Wesley Go. Boyfriend niyo si Wesley Go. Yes po. Therefore, malapit ka kay Alice Go. Hindi po. Hindi ka malapit, pero kilala mo siya. Kakilala, syempre. Kilala mo siya. Sister po siya ni Wesley Go. At business partner mo si Alice Go. No. Hindi. Pero pareho kayong na mayroong Pogo Hub, di ba? Hindi po. Wala kang Pogo Hub. Yung business po namin is nag-rent lang para sa mga Ano po yung business niyo? building, real estate lang po. Real estate lang. Yes po. So hindi I'm Pogo. not related to any Pogo po. Hindi kayo. Pero magkaibigan kayo ni Alice Go. Kakilala po.
Kilala. Hindi. Kasama mo siya, di ba? Yes po, dahil kay Wesley Go. Kasama mo Singapore, di ba? Sorry? Kanino kayo nagkipagkita sa Singapore? Kay Chiang Mai? Chiang Mai, yung kanina, yung sinasabi si Chiang Mai na Singaporean, nakita ba kayo? Nagpatulong po ako sa Batam, Indonesia kay Zhang Jie. Zhang Jie. Yun po yata yung binabangkit kanina ni Congressman Gutierrez, di ba? Yes Yung po. Yun, oo. Nagpatulong ka at kayo ay ang nag-arrange ng hotel ninyo sa Singapore si Shanghai. Ay, pwede ko po i-explain? Sige po, Okay lang po. Si Zhang Jie, humingi lang po ako ng tulong during nung pumunta si Wesley Go sa Indonesia po. Dahil po, he's not familiar with the place po. So, syempre, nag-alala din po ako. So, nagpatulong po ako sa dati kay Zhang Jie po. Kasi mas familiar siya doon sa place na yun. Okay. Si Sheila Goo ay nabanggit sa Senado na sumakay ng bangka, di ba? Ayun yung pagkasabi na po, Yung pero... pagkasabi, di ba? Oo. Hindi ka naniniwala ron? Hindi, wala po ako. Hindi ko nanood yung news eh. So, hindi mo pinapaniwalaan na si... Wala po akong sinasabing hindi ko po pinapaniwalaan. Okay. So, ano... Pero hindi ko po alam. hindi mo alam. Yes po. Okay. Kasi, So, can I explain? Yes. Go ahead. During, I think, July po, July po, nag-message lang si Wesley Go na pupunta siya sa Malaysia. At that time, pinuntahan po namin siya. So, doon na lang kayo nakita sa Batam, Indonesia? No, Malaysia po. Sa Malaysia kayo nakita? Yes po. Then, magkasama kayo, nagpunta kayo sa Batam, Indonesia? Nauna po si Wesley Go. Okay. Pagkatapos niyan, nagpunta kayo ng Singapore. Hindi po. Ano po yun? Malaysia. From Philippines, Malaysia. From Malaysia, not Philippine po. Mula sa Pilipinas. Mula sa Pilipinas, di ba? Sumakay ka ng aeroplano mula sa Pilipinas, correct? Yes po. Napunta ka ng Malaysia. Hindi po. Sa other place po ako pumunta. Can I not disclose the place po? Saan kayo nagkita? Sa Malaysia po. Ni Sheila, sa Malaysia. Sa Malaysia po with the Go siblings. Kasama si Wesley. Yes po, kasi si Wesley po ang nag-message sa akin. Tapos nagpunta kayo sa Indonesia. Nagpunta po kami from Malaysia. Pumunta po kami sa Singapore. Singapore. Yes po. Kasama si Alice Go. Opo. Okay. Nung napunta kayo sa Singapore, ano ba yon? Yung ba ay pleasure o business? Hindi nyo travel lang po. Hindi nyo pinag-usapan ng negosyo sa Singapore ni... Wala po kami Alice Go? negosyo. Wala po akong negosyo or yung side ko with the Go family. Pero kasama ka sa mga korporasyon tulad ng Wilwin, di ba? Yes po, pero hindi po kasama si Alice Go doon. Negosyo yun, di ba? Opo. Yung real estate na yan, yun ang pinaglagyan ng Lucky South 99, correct? Yes po. So alam mo ang ibig sabihin nun, yung Lucky South 99, Pogo yun, di ba? Si Lucky South 99, pinarenta nilang po sa sublease po. So hindi ka kasama sa Lucky South 99 na incorporator o sanayin mo kanina, consultant ka, correct? Yes po. O therefore, nasa Pogo business ka rin sapat consultant ka ng Lucky South 99. Rental business po, not Pogo business po. Alin yun? Rental business po, not Pogo business. Real estate po. Pero alam mo na yung rental na yan, Pogo ang nagre-rent yan. Yes po, legal Pogo. At kasama ka din doon, di ba? O ito. Ano ang passport mo aside from Philippine passport? Wala na po. Philippine passport lang. Oo. Tama po. Sasasayin mo sa akin na hindi ka kasama sa Lucky South 99, pero alam mo na na-raid ang Lucky South 99, correct? Opo, kasi sa amin po yung building and sa Wordwin po. Yung building.
Yung lot, as of now, nakapending pa po sa court, kung hindi po ako nagkakamali. Yung building is sa Whirlwind po, hindi po siya Lucky South. Yung building, yung place of business ng Whirlwind, sa Thai Court, Pulong, Maba, Santa Cruz, Porac, Pampanga, correct? Tama po. Doon din ang address ng Lucky South 99, correct? Tama po, kasi doon, can I explain po? Go ahead, go ahead. Salamat po. Dahil nga po, si Whirlwind pinarentahan kay Lucky South. Then si Lucky South, pinarentahan lang sa mga Pogo company. Kasama ka sa incorporator ng Whirlwind, correct? Yes po. Therefore, alam mo na pinarental ng Whirlwind yung property ng Whirlwind na kasama ka na incorporator sa Lucky South 99, pero wala correct? po akong any relationship with the Pogo. Okay. Kilala mo si Mr. Wu? Ninong ko po siya. Siyang ninong mo. Opo. Hindi siya Pilipino, no? Opo. Okay. Palagay ko, inimbitahan natin siya rito para makaharap din natin siya. Di ba?